Medyo naiinip na nga pala ako sa mga alaga kong sigapo kaya naman ay harvestin ko na at papalitan ko. At tulong-tulong nga pala kaming buong team Hibasanan sa pag-harvest. Ano kaya may mahuli? Ay! Dami. Ay, madam! Ay! So yun na nga guys, for today's video ay mag-harvest nga pala ulit ako ng palaisdaan. Nalilipad ang eyelash. Naka-makeup ate, pag-harvest lang tayo na sigapo, naka-makeup. May dala nga pala kaming gasolina ni Gemma at gagamitin nga sa water pump para makatihan itong palaisdaan. At syempre kasama ko nga na naman pala ang team Hibasanan. Ayan na naman sila, maghahatiran na naman kami nito. Siguradong pag uwi nila ay bit-bit na naman ako. At dahil nga hindi pa nakakatihan ng palaisdaan at wala kaming uulamin at tanghalin at nakakagutom na, kaya naman nanguha muna kami ng tapalang din sa lalauhan. Nagrap na naman. Nga pala kapag mangunguha ka ng tapalang ay magkakadlis ka para makita mo sila. Kapag may narinig kang kumaltok, yun na yun. Pero hindi pala lahat ng kaltok ay tapalang. Minsan, ipicacent oil. Nagsawa na nga pala kami manguha ng tapalang at yan ang daming niknik. Kaya naman ay bumalik na kami din sa palaisdaan. Kaya nga lang ay mataas pa rin talaga ang tubig. Maliit na water pump lang kasi yung gamit namin. Kaya naman talaga yan ang tagal makatihan. Umuwi nga pala muna kami saglit. Tapos ayan, nakatihan na nga. Dali-dali ako at ako'y nangadapa pa nga dyan. Sayang hindi nabidyuhan. Nasa akin kasi yung camera. Kitang-kita sana yung paglagap ako din sa pilapil. Maigi rin sana yung ibang reels. Nagamadali kasi ako at baka nag-aumpisa na sila. Pero pagdating nga namin dito ay hindi pa naman pala talaga kati. Pero sabi nga ni Papa ay talagang aabutin pa ng bukas ari bago makatihan. Ang asar, mamumulubi ako nito sa gasolina, kaka-water pump. Ang pangit kasi talaga ng pwesto ng paminto nitong palaisdaan. Hindi tulad na ibang palaisdaan na hindi na kailangan gumamit pa ng water pump. Pagbukas lang ng paminto, ayun, kati na. Pero bala ko nga ipaayos soon kapag may budget na. Nainip na nga pala yung mga mag-harvest. Ayan, nagluto muna sila ng mga talaba at nakapagtagay na rin. Ang gagaling. Hindi malang kami tinawag. 2 pitak nga lang pala yung harvestin namin. Yung malalaki ay hindi pa namin na-harvestin. Yung maliliit muna. Ito yung magandang pag-harvest kasi hindi mainit. Kaya nga lang, ayan, ang lamig naman. Habang hindi pa nga pala kami nagsisimula ay nakidalot-dot na rin din si Miss Arline sa pagkain ng talaba. Excited nga pala yung mga yan sa pag-harvest at lulusok nga din daw sila. At ang sabi pa nga sa akin ay wag na daw ako makuha ng taong mag-harvest. Kayang-kaya daw nila. Tutulungan na lang daw nila ako. Ay wow, talaga ba Miss Arline? Makakita ka nga lang ng takigay, akala mo magakulaps na. Pero yun na nga, salamat sa team Hibasanan at talagang willing silang tumulong sa akin. Pero yun na nga, hindi na muna namin pinalusok si Miss Arline at gawa ng baka nga ay may takig. Baka daw mag-friendship over kami kapag nakakita siya ng takig. O diba parang kasalanan ko pa. Kaya tama yan, mag-video na lang siya. Nga pala maliliit pa lang ito mga sigapo pero hulihin na nga namin at bala kong magpalit ng alaga. Ibebenta ko na lang ito sa tito ko kasi ganito rin yung mga alaga niya. Ako baga inahasulan na sa pag-alaga ng sigapo. Masyadong abyarin. Pero ginusto ko nga talaga itong alagaan kasi nga hindi siya mainit baga sa mga mata ng magnanakaw. Kapag kasi mga katango alimango ang alaga, nako, laging inahupot. Pero yun na nga, ayusin mo Miss Arline ng pag-video at tagilid ang cellphone. Si Heart nga pala ay napakaingay at kinuha na nga agad niya yung sugpo at kanya daw yun. Oo, nasa iyo na yung sugpo sa kayang bangos basta wag mo nang hawakan at baka makatakas pa naman. Yan ang kulit, inakahalungkat yung mga bangos ay mamaya bagay makatalon pa. Sabing mamaya nang ang halungkatin at wala pang apaglagyan, napili muna yung mga sigapo. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Inakuha nga pala ni Unichan yung sugpo at apatayin at baka makatakas pa ay parang ayaw pa ibigay ni Heart ay nga pala rin sugpo at saka bangos ay mga pasok lang yan din sa palaisdaan. Sabi ko sa kanya ibibigay ko yung ibang isda na mahuhuli maliban sa mga sigapo. Kaya naman tuwan-tuwa siya basta may makitang ibang isda inasilid agad dun sa kanyang bayong. Tuwang-tuwa siya sa bitbit niyang bayong ngayon at pwede na daw siyang umuwi at may pang-ulam na. Pero yun na nga nainggit si Miss Arline at siya'y lumusok din. Talaga naman. Walang sisihan ha kapag nakaapak ng takig o di kaya ay sisi. Nga pala medyo malalim pa ang tubig pero sinigin na nga namin o nilambat na. Kasi ang mga sigapo naman kapag nag-harvest ng ganyan ay talaga nilalambat muna bago kapain. Kapag nakatihan na sa kagagamain. Sarap. Hindi ko yung akat mo yun ha. Kung ano yung gagi. Cut pala ha, mama mo blue. So ayan, sa mga nag-aakalang jowa ko daw si Jonard. Nako, mas babae pa yan sa akin. Ay! Ay! Wala! Ayusin nyo! Ayusin nyo yung camera nyo! Sa'yo na nga yan, ang liligalig naman ang aming taga-video. Ang gulat ko din naman doon sa may sinabing ahas ay akala ko may takig na nga. Pero mas nagulat nga ako sa bunganga ni Miss Arline at yan ang sakit sa taing. Nga pala pagpasensyahan nyo na yung video natin ngayon at gawa ng patagi-tagilid nga. Gawa kasi ni Jonard. Ay, yan, nagreklamo pa, pinag-video na nga. Dami. Ay, madam! Ay! Ay, oh, loy. Kuwang-kuha, madam! Kuwang-kuha, madam! Sayang hindi natuluyan, pang-reel sana. May parte kasi dun sa pwesto niya na malalim na paatras siguro. Ano, harvest pa more.
Ayun, kita ko rin, muntik nang makatakas. Hindi ayusin ang paglagay ay ang hirap pa man din kang maglambat. Nga pala 2 pitak lang ang harvestin ko ngayon. Nasabi ko na ba kanina? Parang hindi pa ano. Yung isang pitak kasi ayun yung malalaki, hindi pa namin na-harvestin kasi nga ay wala pang bibili. Ang bala ko kasi ay hindi na siya biyahe baga. Dito na lang malapit sa amin ko ibebenta. Kaya nga lang yung pagbebentahan namin ay ayun, hindi pa nag-reply. Medyo mababa nga lang pala ang presyo kapag hindi ko siya ibabiyahe, pero okay na rin yun. Kasi nga kapag ibabiyahe ko pa ito, mag-oxygen pa kami, styrofoam, tapos sasakyan pa, hassle, at saka ay gastos din. Parang ganun lang din naman ang pangyayarihan, kaya dito na lang sa malapit. Gusto ko nga sanang sa idin na lahat kaso wala pa nga lang bibili. Excited na kasi ako magpalit ng alaga. Ang ipapalit ko dito ay bango, sugpo at saka katang. At sana sa mga susunod na aalagaan ko ay swertehin na ako at maganda ang harvest. Dini kasi sa mga sigapo nagkanda leche plan. At di na ako naasa na tumubo pa yung puhunan ko. Basta maibalik na lang kahit papaano. Sa ganda rin pagpapalaisdaan, hindi naman talaga laging maganda ang harvest. Pero okay lang yun, bawi na lang tayo next time. So bali yan nga lang pala yung mga nakuha namin pang ulam. Kapag talaga mga sigapo ang alaga sa palaisdaan, wala ka masyadong ibang makukuhang ibang ano daw. Wag na nga. So bali kinabukasan nga pala ay nag-aya na naman si Heart at gusto daw niya maglambat na mauulam. O hala, bahala kayo dyan, maglambat kayo o may mahuhuli kayo sa inyo na. Basta wag la ang sigapo. At ayan, o taray-tarayan ako dyan, bossing yarn. Oy, bakit naman nagagalit ito na nga at bumaba na? Nga pala yung nahuli lang namin kahapon na sigapo ay 171 lang. Pero itong area na sinisigi namin ay nasa 400 mahigit ang laman nito. Tapos dun sa kabila na sinigin din namin ay kulang-kulang 200. Kailangan talaga dito ay gagamain kasi bumabaon sila sa putik. Ang team Hibasanan nga lang pala nagasigin at kararating lang nito mga pinsan ko. Ang sadya lang talaga namin na gusto naming mahuli ay mga pang-ulam. Walang pakialam sa mga sigapo. Pero yun na nga grabe, ang hirap din pala talaga mag-harvest ay ano, ang sakit sa bayawang, ang sakit pati sa mga tuhod. Tapos ang nakakatakot dito kapag nakaapa ka ng sisi o di kaya ay katang. So yun na nga, hanggang dito lang muna ang aking video. So yun lang, bye!